Welcome back dito sa channel natin. Another day, maulan na araw na naman. Mag-update na naman tayo sa progress sa ginagawa na bagong SM Harrison. Nagsimula na rin pala ang redevelopment ng Rizal Memorial Sports Complex. Ayan, nandito na tayo sa may Vito Cruz Station. So ayan guys, makikita nyo naman pinapaganda na yung mga opisina dito ng Philippine Sports Commission at nagsimula na rin ang renovation sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Mamaya mag-update tayo tungkol dyan. Dito muna tayo sa ginagawa na bagong SM. Andito tayo sa may Adriatico Street. Ito na pala ngayon ang progress sa ginagawa na bagong mall. Siguro yung mga puno dito hindi napuputulin. May sariling driveway naman dito sa labas ng mall, katulad din sa iba pang mga SM malls. Ito naman yung entrance sa may Adriatico side. Andito yung driveway at drop-off area. Andito sa bandang gitna yung entrance. Nasa 6 billion pesos pala ang budget ng SM sa proyektong ito. Tingnan nyo guys, sobrang haba pala nito. Sinagad talaga nila hanggang dito sa dulo. Ayon pa sa mga information na nabasa natin online, katulad din sa iba pa mga SM malls, ang mga tenant dito ay mix ng mga local at international brand. Modern na ang magiging design ng bagong SM Harrison. Malawak na mga hallways, matataas sa ceiling at magkakaroon na ng mga green open spaces. Nasa tapat lang nito ang Rizal Memorial Sports Complex. Ang football stadium naman ang susunod na gagawin. Magkakaroon pa nga ng collaboration ng SM at ang Philippine Sports Commission para sa redevelopment ng Rizal Memorial Stadium. Itataas ang seating capacity nito sa 25,000 at magiging world class na nga ang design nitong Rizal Memorial Stadium. Samantalahin nyo muna habang hindi pa nagsasagawa ng renovation ang stadium. Bukas sa public ang stadium at pwede ka mag-jogging.
Ang ginagawa pa ngayon na renovation ay doon sa baseball stadium, dyan sa kabila. I-modernize din yung design ng baseball stadium at dadagdagan ang seating capacity. Magkakaroon din ng renovation dito sa labas, lalawakan ang mga walkway at ang plano nga dito sa Center Island ay gagawin na linear park. Sa ngayon ay ginagawa mo na ito na parking area. Sana maging maayos na ito sa future. Hindi lang flagship mall ang itatayo dito, magkakaroon din ng mga office building at mga residential building. Isa pa nga sa proposal na itayo dito ay magkakaroon ng bagong SM Arena. Ayan, masisilip na natin yung isa sa mga atrium. Mukhang magkakaroon pa dito ng Sky Garden. Ayon pa sa design na nakita natin, mukhang dalawa yung magiging atrium. Isa pa sa mapapansin natin, hindi nila sinagad yung mall hanggang dito sa kalsada. Merong malawak na open space dito sa gilid. Pwede dyan itayo yung SM Arena. Sana matuloy nga yung project na yan para magkaroon naman ng bagong arena. Yun nga lang, sobrang traffic dito sa area. Mas okay na yan kaysa pumunta ng Bulacan, sobrang layo. Lalo na kung may event o concert. Ayan, makikita nyo naman malawak pa dito sa harap. Ang mall ay nandoon sa loob. Dito naman sa kabila, kasama ito sa Harrison Plaza property. May project din na itatayo dito, alamin pa natin yan sa susunod. Pero maliit lang yung area na yan. Andito naman tayo sa kabilang side, ito ang Mabini Street. Ito naman ang magiging entrance ng mall dito sa may Mabini. Sa tapat ito ng Bangko Sentral. Ganon din mataas ang ceiling dito sa may driveway at drop-off area. Sa ngayon pa third floor pa lang dito sa side na to. Doon sa kabila pa fourth floor na. Sobrang lawak nitong SM Harrison. May bago na naman tayong tambayan at pasyalan. Na-realize ko dito pala sa kabilang side meron pang malawak na space. Ito yung nasa tabi ng Manila Zoo.
So baka dito itayo yung arena. Sa ngayon, ang shape ng mall ay parang letter T. May space sa magkabilang side para tayuan ang condo, office building o di kaya anong arena. Ayan, nandito na tayo sa Manila Zoo. Ito pala yung bagong hospital ng Maynila, napakaganda na. Sa likod naman yan itatayo na yung bagong medical school. Ibabalita din natin yung progress dito sa pagputol ng mga puno para sa itatayo na Salex Expressway. Andito na tayo sa may Quirino Avenue. Wala na talaga makakapigil pa sa proyektong yan. Ito yung dating Center Island na ngayon ay wala na. Pinutol na rin ang mga puno dito. Dito kasi dadaan o itatayo yung mga poste ng Salex o Southern Access Link Expressway. Didiretso pa yan hanggang dun sa may Rojas Boulevard. Dito naman sa gilid ng Manila Zoo, ayan, putol na yung mga puno dyan. Pinayagan ng DNR na putulin ang 600 plus na mga puno along Quirino Avenue at Rojas Boulevard. Marami ang naputol na at ilan na lang yung natira. Ayan, lahat ng yan ay mga puno. Ang ilan sa mga puno dito ay nasa 40 years old na. Ang Salex Expressway ay iko-connecta dyan sa Skyway. Ang sunod naman na gagawin ay doon sa may Buendia o Hilpuyat mula sa Skyway hanggang sa Rojas Boulevard. Ganon din ang gagawin, magpuputol ng mga puno. So ayun guys, wala na tayong magagawa. Mukhang tuloy na talaga ang Salex Expressway. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!